Good day mga kaparmer. So nandito tayo ngayon ulit sa bahay. Ayan, nag-uwi tayo nung magre-rebagging tayo nung yan ng dwarf coconut, yung takunan variety. So nakapag-uwi na rin tayo ng lupa. Magre-rebag po ako mamaya ng ganito. So nandito yung lupa, hinaluan natin ng ipa. Ayan po, nakalinya siya dito. So diyan natin ikakamada along, ayan, papunta dito. So binawasan ko yung kakao na nakayong dito sa mayan. Nandiyan na po yung ating truck. Ayan po si Brian, yung dito sa bahay talaga naka-firmes. Bray, mag-hi-hi ka nga dyan. Masipag na bata ito, matagal na sa akin to. Nasa 15 years na si Brian dito sa bahay. Masipag na tao. Unang-una sa lahat ano yan si Brian, palasamba yan. At ito po yung kakao natin, yung ginrap ko noon, yung last video natin. Yan na po, mataas po ang percentage ng buhay. Nakuha natin halos yung 90%. So ayan, tulad yan So pagka ganyang buhay, alisin na po talaga yung sa baba na yan, katulad nito, buhay siya pero may suloy sa baba, alisin natin yun. So ayan na po yung ginrap natin ng last. Nakita naman nyo noon yung nag-demo ako, nag-grap ako. So dito natin mapatunayan yung yung sinasabi ko na 90% na lang po, ilagay natin 90% yung nabuhay. Ayan, katulad po niyan So yung ibaba niyan, may mga sulo yan. Alisin na yan. So ayan po ang plano dito. Talagang magkakaroon tayo ng plant nursery dito sa bahay. Saka meron na rin naman tayo dyan ng mga mother plant na kakao. Yung ginrap ko dito halos dyan na po galing sa ating mother plant na yung may plaka. Tapos yan yung citrus natin, yung mga Davao variety na suha na pomelo, Davao pomelo. Gagawin ko pong yan, mother plant. Nasa drum lang yan nakalagay. Palalakihin natin dito. So magsisitrus ako dito. Makikita po niyo yan mga ilang panahon pa. Pero ito ngayon yung ating yung ginrap ko noong nakaraan. Yan na po, maraming nabuhay. Ako lang po ang nagagrap niyan kasi hindi ko pwede pagkatiwala yan doon sa iba na hindi pa talaga alam yung Kaya ako ang gumagawa po niyan. Ngayon doon sa farm, iba din yung nandoon. Kaya tayo, may kabisihan talaga. Yung kasi, yung pangarap natin, maabot lamang yan pagka tayo hindi tayo tumigil ka. Masikap talaga. Ngayon itong vlog ko na to, yung pagsali ko dito sa mundo ni Meta,
ano po ito, kumbaga, doon sa farm, saka yung dito, yung dokumentary po, habang tumatakbo yung panahon. At meron yung iba na wala pang kaalaman tungkol sa mga ganito. Meron po silang matutunan. At pangalawa po, kung sakaling kikita dito, talagang sabihin ko sa inyo, ito po ay para sa ano po, yung pangdagdag tulong doon sa mas nangangailangan. Ganun lang po kasimple yung plano ko. Pangdagdag talaga siya. Ako kasi pagka tumulong, ayaw ko po yung ano, yung naka-on camera pa. So ako na lang ang nakakaalam noon, saka yung ang Panginoong Diyos. Hindi ko na kailangan magyabang-yabang kung sa ano, sa naka-on cam pa yung tawag dito. At siguro kung darating yung time na yun, yung pira dito sa galing kay Mita, kayo mismo, yung mga followers ko, kung meron tayong alam nyo kung sino yung mga tao na dapat tulungan, sabihin nyo sa akin, sa inyo ko padaanin, para hindi na lang din siya on camera na kasama pa ako. Ganun na lang po. At meron din akong YouTube channel, sana suportahan nyo, yung Tatang Farmer TH. Paki-search na lang nyo, at ganun din po ang plano doon. Sincero po ako doon. Garantisado yun. Aanhin ko pa ba yung mga ano na yon, yung konting kundi tulad nga lang sinabi ko doon sa ibang vlog ko, hindi ko na kailangan sana magganito eh. Pero malaking bagay sa akin ito kasi within the long run of operation about farming, may bahagi ako, may yung iba may matutunan, saka yung dokumentary ko po doon sa ano, sa kung ano ba talaga nangyayari sa farm, ano bang nagtagumpay ba, makikita natin. Sayang nga nung time na nag-start ako ng 2015, dapat doon mismo sana eh. Nga lang nung panahon na yun, wala pa akong nakapokus talaga ako doon sa farm. Hindi ko naisip na mag-dokumentary. Pero at least yung ibang vlog ko dyan, nung lately, ano yan, hindi, wala pa pala tayong 1 taon. Kasi nag-start ako sa YouTube channel by last January lang. So, yun, hindi bale. At least yung sa farm, nakikita na natin na na-develop na siya. At hindi po yun biro. Tinapunan ko yun ng panahon. At hindi lang panahon, yung pira po na tinapon doon. Yan si Brian. Masipag po na bata ito. Ang Diyos kasi natutuwa sa mga taong masipag. At sigurado ay hindi lang sapat kundi sobra-sobra pa yung binibigay. Galit ang Diyos sa tamad kasi may sinasabi ang Bible eh. Ang tamad daw wag pakainin. Malupit ang Diyos. Kung isipin natin. Ang tamad daw wag pakainin. Ay So yan po, ulitin natin. Ito yung karga ko kahapon. Saka yung lupa. Iriribag natin yan sa semi-drum size. Mamaya makita po nyo yan. Hindi na siguro nyo makita na magtatrabaho ako. Pero ipakita ko sa inyo pagka na-transfer yan. Ako po ang gagawa niyan. Yan. Siguro nadala ko dito mahigit 100 eh. Ngayon may kasabay tayo na lupa.
Ayun po yung stockpile natin ng lupa. Oh. At yung iba, pinatambak ko muna dyan sa mga puno-puno ng ano, ng ating mga kakao. Ayan yung kakao natin na mayroong ano, may mga plaka. Nandyan po yung mga lupa natin. Pinatambak ko muna dyan. Yan. Basta tuwing uwi ko dito sa bahay, para hindi sayang yung biyahe ng truck kasi gumagastos ng diesel yung truck eh. 2,000 po ang konsumo niyan. Papunta sa farm, tapos pagbalik, kailangan may backload ako na lupa. Pambawi natin doon sa ano, sa konsumo niya na 2,000 kada punta ko doon sa farm. Nandun yung plant nursery natin na malaki sa farm. Dito ano ito, farm front natin, pambinta ito sa mga gustong magtanim ng mga grafted na kakao. So yan, nandyan yung ating mga pinagkukuhanan ng sayon na certified. Ayan po, dito tayo kukuha. Yan po yung plaka niya. So sige mga kaparmer, hanggang dito na lang yung aking video. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. At yung iba na hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe po ninyo.